Anong isda ang lumilipad? Eh di flying fish. Mali. O sige, ano pala? Eh di e-fish. O ito, isa pa. Sino naman ang bayani na hindi makalakad bukod kay Apolinario Mabini? Sige, sino? Eh di si Marcelo H. Del Pilay. Ba't tawa ng tawa to? Kuya! Ba't tawa ka ng tawa? Ha? Ba't tawa ka ng tawa? Kaya nga Fanran eh. Anong gusto mo? Umiyak ako? Ulol. Sungit naman Kaya nga Fanran, dapat masaya ako. Ba't ka pupunta? Diba sa kabila ka? Ganito ang sasabihin mo sa kausap mo na mabaho ang bibig niya nang hindi siya nasasaktan. Nag-exam kami kanina, nahuling kaklasiko, nangongopya. Binato siya ng tinelas, tas minalabas. Boy, yung bibig mo amoy makata. Ay, syempre boy, amoy makata talaga yung bibig ko. Syempre, idol ko sa Jose Rizal eh. Kaya pala amoy makata yung bibig mo eh. Amoy makata talaga to boy. At pinagmamalaki ko yan. O di ba? Amoy makata ang bibig niya. Makata in English is poet. Amoy puwet ang bibig niya. Susubukan natin yung diploma mo ha. O sige. Math problem. My favorite. Binigyan ka ng ninang mo 1,000. Ngayon umuwi ka ng bahay. Hinatian mo ang nanay mo. Magkano pera ng nanay mo? 1,000. Ulitin ko yung tanong ha. Binigyan ka ng ninang mo 1,000. Umuwi ka ng bahay nyo, hinatian mo ang nanay mo sa 1,000. Magkano pera ng nanay mo? 1,000. Tingnan mo, hindi mo alam ang math problem natin. Hindi mo rin alam ang ugali ng nanay ko. Boy. Oh, ano ang tawag sa palakang Makate? Palakang Makate. Oh, Sige ano? edi, palakamot. O ito. Ah, Ano naman yung tawag sa isdang nagiging bato? isda nagiging bato. Oh, Ano? edi pirana. Pirana? Bakit pirana? Pira na, naging bato pa. Ito ang pinagkaiba ng gwapo at pangit. Pag gwapo ang nanligaw, sasagutin agad. Pero pag pangit na nanligaw, sorry, study first. Pag gwapo ang uminom, broken hearted yan. Pero pag pangit ang uminom, walang pangarap sa buhay yan. Pag pogi na payat, chick boy yan. Pero pag pangit na payat, adik yan. Pag gwapo ang construction worker, sasabihin nila hardworking yan. Pero pag pangit ang construction worker, sasabihin nila, okay na yan, kaysa magadik ka. Pag gwapo naman ang umakyat sa bundok, sasabihin nila nature lover yan. Pero pag pangit ang umakyat sa bundok, abusayap yan. Pag gwapo naman ang nanlimos, sasabihin nila, uy, bigyan natin si kuya, kawawa naman. Pero pag pangit ang nanlimos, sasabihin nila, uy, huwag niyong bigyan yan, baka pang rugby niya lang. Pag gwapo ang tumabi kay ate, nakakakilig yan. Pero pag pangit ang tumabi, manyakis yan. Ngayong araw nga ay susubukan naming magkapatid na magpanggap bilang isang pulubi. At kung sino man nga mga idol ang tutulong sa amin ay bibigyan namin ng 1,000. Ang tawag nga mga idol sa aming gagawin ay social experiment. Para magmukha nga pala kaming pulubi mga idol ay nagsuot kami dito ng mga butas-butas na damit. Naglagay nga rin pala kami mga idol ng mga uling sa aming muka. Para nga ay mas maging kaawa-awa kaming tignan. Kaya ginawa namin itong video na ito mga idol upang ipakita sa inyo na mayroon pang tao na handang tumulong sa kanyang kapwa. Pagtapos nga pala namin nag-makeup at nagbihis mga idol ay lumabas na kami upang simulan ang social experiment. At paglabas nga pala namin ng bahay mga idol ay tinawag agad kami ni mama at hiniram nga pala niya yung aming 1,000. Kaya abangan nyo na lang yung part 2 mga idol kapag binayaran na ni mama yung 1,000. Bakit letter S yung nasa damit ni Superman? Eh Superman nga kaya S. Mali, O sige, bakit pala? kasi naubusan ng medium size. Sige, ito naman. Ano naman ang tawag sa asong laging nasa inuman? Asong laging nasa inuman? Meron bang ganon? Oo, meron. O sige, ano pala? Di, pulutan na.
Mas mahalaga ang diskarte. Tse, mas mahalaga yung diploma. O sige ito pag may nakita ka bang 1,000 tsaka 100 sa kalsada, anong kukunin mo? Siyempre, yung 1,000, mas malaki yun eh. Anong kukunin mo? Yung 1,000 nga. Ayan, puro kasi diploma. Bakit 1,000 lang yung kukunin mo? Kung pwede mo naman kunin yung 2. Bakit na kayo ko, yung mga big pag bagong panganak? Bakit? Nahiya sila kasing mama nila baboy. O ito, bakit hindi mo pwedeng gamitin ito pang kulangot? Kasi malaki. Mali. Bakit pala hindi pwede? Eh sa akin to eh. Gamitin mo yung sayo. Diyan, may sikreto ako eh. Sikreto? Ano yun? Sikreto nga eh. Ba't ko sasabihin sa'yo? Alam mo kuya, dapat nakinig ako sa'yo noon eh. Ha? Nakinig saan? Ano bang sinabi ko sa'yo noon? Bumalay ko. Kaya nga dapat nakinig ako sa'yo noon eh. Ano ang tawag kapag hinati mo yung isda sa gitna? Eh di daing. Ay, galing nga. Ito naman. Ano naman ang tawag kapag hinati mo yung isda sa 2? Hinati sa 2? Sige ano? Eh dito na. Sige, ito naman. Baliktarin mo yung halo-halo. Baliktarin ko yung halo-halo. Loha-loha. Mali. Ha? O sige, ano pala? Eh di matatapon. Binaliktad mo eh. Kung may nagsabi sa'yo na dapat kang maligo, isang malaking kasinungalingan yan. Ayun na. Ayan na naman siya! 2 linggo na ako walang ligo, Dok! Pati ba ng pagligo, bawal na. Wala na akong ginawang tama, Dok. Alam mo bang pwede lumate ang utak mo dahil sa pagtakbo? Yan na naman siya. Ang buwisit na yan. Pati ba ng pagtakbo bawal? Wala na nga ang utak eh. Lilit pa daw. Paano ba iwasan itong doktor na to? Kung mahilig kang umupo ng ganto, o kaya ganyan, hindi mo to napapansin, pero may epekto yan sa kalusugan mo. Ayan na naman siya. Buwisit na yan oh. Ikaw na naman, Dok. Ano bang gusto mong pag-upo namin? Ha? Ganto? Ganto? Knock knock. Who's there? You. You who? Yuhuu! Ito bigyan mo ako ng 6 na prutas na nagtatapos sa letter L. 6 na prutas na nagtatapos sa letter L? Oo, tulad ng santol, tsaka kahel. Santol. Kael. O ano pa? Teka, mahirap yun O ano, sirit na? O sige, sirit na. Eh di 5 santol, tsaka 1 kahel. Alam nyo ba mga idol, na kapag pinaghalo ng kapatid ko sa isang plato, ang kape, juice na dalandan flavor, at samahan natin ito ng banana ketchup, 5 kutsarang dato puti, suka, at lagyan na rin natin ito ng Ladies Choice mayonnaise, at kaunting Listerine na mouthwash, at halu-haluin, ay pwede nang paluin ni mama ang kapatid ko dahil nagsayang siya ng pagkain. Anong parte ng lechon yung malakas maka-blood? Siyempre yung balat. Bakit? Kasi yung balat, nandun lahat yung taba. Kapag inubos mo yon, siguradong high blood yung aabutin mo. Baka hindi ka na umabot ng ospital. Mali! Anong mali? Buto! Buto ng lechon yung malakas maka-blood. Eh paano naging buto? Eh hindi naman nakakain yung buto. Ayun na nga eh. Hindi mo makakain yung buto. Isipin mo umuwi ka sa bahay nyo. Tapos, buto na lang yung natira sa lechon. Diba? Nakaka-blood yun. Noong mga bata pa kami, naaalala naming magkapatid na ang ulam lang namin ay asin. Nakakatawang isipin na sa pamamagitan ng asin ay naiiraos namin ang gutom namin sa isang araw. At kahit ganito lang ang ulam namin, masaya kaming magkapatid. Masaya kami na sabay kaming kumakain. Kahit asin lang ang ulam namin. Kaya noong lumaki kami at nakaluwag-luwag, ay bumili agad kami ng 1 sakong asin para nang sa ganon ay maitawid na namin ang gutom namin ng 1 taon.
Boss, pwede bang magtanong? Oh, nagtanong ka na. Ay, hindi. Dalawang tanong. Pangalawa na yan. Pwede bang 4 na tanong? Nakaapat ka na. Ha? Anong pangapat? Pangatlo pa lang yun eh. Asan yung pangapat dun? Ayun oh, kakatanong mo lang. Ano ba yung tatanong mo? Boss, naubusan kasi ako ng gas eh. Tanong ko lang kung saan yung malapit na gasolinahan dito. Yung gasolinahan. Ito mo yung daanan na yan. Diretsuin mo lang yan. Tapos may makikita kang arko doon. Doon sa arko na yun, merong kanto. Kumanan ka. Kanan. Pagkatapos nun, may makita ka ulit na kanto. Kumaliwa ka. Dumiretso ka, tapos may makikita kang tindahan doon. Doon ka magtanong.